Seminar po tungkol sa leptospirosis at saka sa dengue. Bacteria na usually ang pagkakaalam natin galing siya sa daga. Pero hindi lang po siya sa daga galing, no? Common lang siya kasi yun po yung nakikita. Pero pwede po siyang umalo sa mga ihinang alagang hayop natin, like yung sa mga aso, pusa, kasi bacteria nga po siya, no? At ang port of entry niya, yung paraan kung paano kayo may infect nun, halimbawa kayo ay lumusong sa baha, no? Or lumusong kayo, nagugas kayo sa isang maka-impact na tubig na hindi natin sure kung yan ay nahaluan ng iihay ng daga, no? Pati yung mga pagkain, no? Baka mamaya nag-iihan yan. Kaya make sure na yung mga pagkain natin nakatakip dyan kung may mga nirayo. And yun nga, yung magiging, kasi yung leptospirosis is bacteria siya. So kahit wala po kayong sugat, kapag kayo ay kunwari, may mga naka-impact na mga tubig, no? Nabukas kayo ng kamay nyo doon or ng paa nyo, eh hindi nyo alam, merong bacteria na ihawak nyo sa mata nyo, sa ilong or sa bunganga, yun po yung magiging way para makapasok yung bacteria, yun yung magiging port of entry niya. Kaya ngayon, lalo na nagumulan, no? Make sure na nakakapagbugas tayo ng kamay at hindi basta kumawak sa ating katawan. At kapag kayo ay may history noong paglusong sa baha, meron po tayong libreng prophylaxis na binibigay dito, yung doxycycline. So, i-assist lang po kayo kung ilang beses gaano kayo katagal kung doon sa baha. Then, yun po, titingnan namin kung ilan yung gamot na ipapainom sa inyo para maiwasan na mapunta doon sa leptospirosis, pagkakasakit ng leptospirosis, no? Si leptospirosis po, hindi po agad sumalabas ng sintomas niya, umaabot lang ng araw kung 14 days. Kaya hindi ibig sabihin na lumusong pa ng isang linggo, wala kang naramdaman ngayong sumunod na linggo, eh safe ka na, hindi po yung gano'n. Kasi nga, sometimes late na, no, umaabot ng 14 days bago lumitaw yung kanyang sintomas. Ano po ba yung mga sintomas ng leptospirosis? Diba nandiyan yung pagkakaroon ng mataas na lagnat, pamumula ng mata, no? Tapos pananakit ng kalamnan, yung parang may trangkaso yung kanyang sintomas. Paninilaw, pagkakaroon ng rashes, at hirap umihi. And yan na yung mga palatandaan kapag hirap ka na umihi, ibig sabihin natadamage na yung inyong kidney. So, matagal po ang recovery ng leptospirosis, kaya make sure po na huwag niyo pagsawa ng bahala kapag kayo, lalo na yung mga area nyo ay binabaha. Kasi hindi porket kayo ay walang sugat, ay wala ng paraan para kayo ay ma-infect noong leptospirosis. Kapag kayo ay matagal or napatagal ang inyong babadyan sa bahan na yan, kahit wala kayong sugat, lalambot po yung inyong balat. So magkakaroon ng breakage yan. And then yun yung magiging source, no, paraan kung paano makakapasok yung bacteria doon sa inyong katawan at ma-infect kayo. So kaya po kapag ganyan, no, dahil libre ang ating doktor, ang ating gamot, pumunta po kayo at sabihin nyo kung gaano kayo tagal at ilang beses kayo lumusok sa para maiwasan yung pagkakasakit. Dahil itong mga sakit na to ay may iwasan naman, no? Basta tayo ay maging mapag-observe, no? Mapag-matcha doon sa mga ating nararamdaman at hindi ipagsasawa ng bahala. So, marami pong ginagawang paraan ngayon, yung ating barangay, ang ating City Hall, no? And then kagaya kami, nag-lecture kami everyday para mabigyan kayo ng informasyon, kaalaman, paano makaiwas, no? Kaya sana po pagka ganito, no, na may nagbabahagi ng kaalaman, makinig po tayo at i-practice natin, no, gawin natin para maiwasan nga po yung sa pagkakasakit. At hindi po sasapat yung hakbang ng barangay na ginagawa ng mga spraying, clean up drive, or yung mga ovular baths, declogging, no? Hindi po yan sasapat kung wala pong tulong na mula sa inyo. So, dapat sa inyo po mismo, sa loob ng inyong tahanan, magsimula yung mga ganong hakbang, no? Na maging malinis sa loob at labas ng bahay. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng kami ang maglilinis, hindi naman pwedeng barangay ang maglilinis sa loob ng bahay nyo, no? So, kaya po, sinasabi ko po sa inyo na makiisa kayo doon sa mga programa, no, or yung mga ganitong payo, no, ating pong gawin kasi yan ay paraan para maprotektahan kayo. So, may katanungan po ba doon sa
Ayan po mga kapatid, pansamantala po ay hanggang dito na lang po muna. At kami po ay nagsiseminar. Thank you po. Bye-bye sa inyong support.